kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang pagtatanghal sa krus, the exaltation of the cross. Mabuti pong maintindihan muna natin kung ano ang krus sa kultura ng mga Hudyo, lalo na nung panahon ni Jesus. Ang krus noon, sa panahon ni Jesus ay isang sandata sa pagpatay. Isa ito sa tinatawag nating death sentence para sa mga kriminal at rebelde na kalaban o kumakalaban sa imperyo ng Roma. At ang Roma lang ang maaaring magpataw ng pagkamatay sa krus. Kaya ang krus ay hindi lang simbolo ng kamatayan, ito'y simbolo rin ng kahihiyan. Sapagkat ang taong pinapako sa krus ay hinuhubaran sa harap ng mga tao at pagkatapos na ito ay mamatay, hinahayaang mabulok sa krus. Ang iba naman ay sinusunog ito na parang torch, lalo na sa gabi. At kung hindi naman, kinakain ito ng mga buwitre. Sa ganitong pananaw, ang krus ay isang kahindik-hindik na pagpataw ng kaparusahan ng kamatayan sa mga tao nung panahon ni Jesus. Pero bakit ngayon sinasabi natin na tinatanghal natin ang krus? Why do we say that the cross is exalted? At ang susi sa sagot, ang sagot sa katanungang yan ay ang nabasa natin sa unang pagbasa. Nung panahon ni Moises, pagkatapos na ang mga tao ay lumabas sa Ehipto patungo sa lupang pangako, ay alam niyo ba na sa loob ng 40 taon sila'y naglakbay. At sa paglalakbay na nilang ito ay nagpadala nga ang Panginoon ng makakain at maiinom, pero nagsawa sila sa pagkain
at nagreklamo sila ng kung ano-anong mga reklamo. Sa galit ng Diyos, nagpadala siya ng mga ahas at tinuklaw ang mga Israelita at libu-libo sa kanila ang namatay. Kaya nagsumamo sila kay Moises na hingin sa Diyos ang isang antidote upang sila ay makaligtas sa tuklaw ng ahas. At ang sabi ng Diyos kay Moises ay gumawa ka ng ahas na tanso, a brazen serpent, a bronze serpent. At ilagay mo yan sa isang kahoy, at kung sino man ang natuklaw at tumingala sa tansong ahas ay makakaligtas. Ang kahulugan po ng istoryang ito ay makikita natin sa buhay ni Jesus dito sa ating ebanghelyo. At ang sabi niya, kung noon panahon ni Moises doon sa ilang tinuklaw ng mga ahas ang mga tao, ngayon, hindi na ahas na tanso ang magliligtas sa kanila, kundi ang anak ng tao na itataas at ang sino mang tumingala sa kanya ay makakaligtas. Ano po ang ibig sabihin nito? Na ang ahas na tumutuklaw ngayon sa atin ay walang iba kundi ang ating mga kasalanan. At walang ibang makakaligtas sa atin sa pagtuklaw ng ahas na ito ay walang iba kundi si Jesus. Hindi sa pamamagitan ng pagsunog sa krus, kundi siya mismo ang nagpapako sa krus. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon ng panibagong buhay, kahulugan, ang krus. Dinaig niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ngayon, tinatanghal natin ang krus. Pangalawa, di po ba ang iba sa inyo pabalik-balik na dito sa dambana ng poong Jesus Nazareno? Ang iba sa atin pumupunta sa ibang mga dambana, Our Lady of Perpetual Help, St. Jude o kung saan pa. Sapagkat karamihan sa atin ay may pinapasan na mga krus. Kaya maganda pong tingnan natin ngayon, ano nga ba po ang krus na pinapasan ninyo ngayon? Ito ba ay isang trahedya sa pamilya? Ito ba ay isang sakit o karamdaman na hindi gumagaling? Kaya di po ba pabalik-balik tayo dito sa dambana? O di kaya ang krus na ito ay isang tao na mahal sa atin? Ang iyong asawa kaya? O anak? Biyenan? O isang kaibigan o BFF? Na parang tinik sa ating lalamunan? Kanya-kanya tayong pasan ng krus. Di po ba? Ano ang kahalagaan ng pagpasan ng krus na ito? Kung ito'y lang nagdudulot lang sa atin ng sakit, ng kapigatian, nagkakaroon lang ng bagong kahulugan ang mga krus na pinapasan natin kung ito ay kinakabit natin sa krus ni Kristo. At ang bagong kahulugan nito ay the cross becomes salvific. Ang ibig sabihin nito, ang krus na pinapasan pala natin ay hindi lang mabigat at nakakainis. Subalit, ang krus na ito ay nagbibigay ito ng kaligtasan para sa atin at para sa iba rin. Because the cross of Jesus becomes salvific, then our crosses become glorious.
Because, like Jesus, we share in the salvation of ourselves and other people. Kaya pangatlo po, napakahalaga sa atin ang ating pagdidibosyon sa Padre Jesus Nazareno. Tayo na pumupunta dito sa dambana, sino ang unang bumubulaga sa atin sa pagpasok natin sa altar? Di ba si Jesus na pumapasa ng krus? Sapagkat si Jesus na pumapasa ng krus ay tanda o simbolo ng Pilipino. Kaya nga, di ba ang tawag sa atin, Juan de la Cruz? Si Juan na nagpapasa ng krus, tayo yun. Kaya pagtingin natin sa dambana, ang unang nakikita natin, ang ating mga sarili. Diyan kay Jesus. Kaya napakahalaga na ito ay ginawaran ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na ang dambanang ito ay maging pambansang dambana, national shrine. Sapagkat nakita ng ating mga obispo ang kahalagahan ng pagdidibosyon natin kay Jesus Padre Nazareno, na sa bawat pagtingin natin sa Kanya, sa pagdalangin natin sa Kanya, nakikita natin ang ating mga sariling pasan-pasan, ang ating mga sariling krus. At anong sinasabi niya sa atin? Una, hindi kita bibigyan ng krus kung hindi mo kaya. Pangalawa, hindi mo kakayanin yan. Sapagkat sa sarili mo ay di mo kaya. Tutulungan kita. At pangatlo, kung may pasan ka ng krus, ito ay nagbibigay ng ang kahulugan nito, nagbibigay ng kaligtasan para sa iyong sarili at para sa iba rin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito na niluluwalhati natin ng Diyos, siguro magandang balikan ang ating mga karanasan sa buhay kung tayo man ay may mga krus na dinadala. Sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, 1% lang naman ang dinadala mo. 99% ako ang nagdadala niyan para sa iyo.